Isang mapagpalang gabi ho sa ating lahat at lalong-lalo na ho sa ating Panginoon. At ngayon po tayo mag-uumpisa na sa gawaing itinalaga sa atin ng Panginoon. At tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus Lord, makapangyarihan sa lahat. Kataas-taas ang Diyos na laging nariyan para sa amin, Panginoon. Kailanman po ay hindi kayo nagkulang sa amin, Lord. Kayo po ay banal. Kayo po ay karapat dapat lang tumanggap ng aming papuri, pagdakila at pagsamba, Panginoon Lord. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa inyo, Panginoon, at sa aming kapwa, Panginoon Lord. Patuloy niyo kaming linisin sa pamamagitan ng inyong banal na dugo upang kami maging karapat dapat na humarap sa inyo, Panginoon Lord. Salamat ho sa gabing ito at nagkaroon ho kami ng pagkakataon upang pag-aralan ang inyong mga salita, Panginoon. Dalangin ho namin na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa aming puso at isipan sa aming pagbabahagi ng mga mensaheng nagmumula sa inyo, Lord. Nawa po lahat po ng ito ay magmula lamang sa inyo. Lahat po ng maibahagi ay mula lamang sa inyo, Lord. Huwag po kaming umasa sa sarili lang namin kaalaman, sapagkat kung gayon ay magkakamali kami. Dalangin ho namin yung mga kapatid namin na wala pa sa gawain ito, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, kayo po ang patuloy na sumama sa kanila at magbigay ng desire na magpatuloy sa inyo, Panginoon, sa pagpapalalim ng relasyon nila sa inyo, Panginoon. Magbigay din ho kayo sa kanila ng desire na pahalagahan ho ang mga gawaing itinalaga nyo sa bawat isa, Panginoon. At ngayon pong gabi, sa inyo ho namin pinagkakatiwala ang lahat, maging po ang aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, dito na po tayo sa Exodus chapter 29. At ang aking pong ibabahagi ay yung patungkol po sa yung sa Exodus 29 verse 36. Bawat araw maghandog ka ng isang baka bilang handog na sa paglilinis para maging malinis ang altar, at pagkatapos pahiran mo ito ng langis para sa pagtatalaga nito. At yung isa pa po yung sa Exodus chapter 29 verse 7, at dito po ay kunin mo rin ang langis at ibuhos ito sa ulo ni Aaron sa pagtatalaga sa kanya. At ayun po, so pumukaw ho sa akin dito yung pagpapahid po ng langis sa mga bagay, sa mga tao, para po magsilbing magsilbing tanda na ito po ay isineset apart ng Panginoon para maituring na banal at kalugod-lugod sa Kanya. At ito po ay pinapahira na para po sa pagtatalaga, para po sa Panginoon, ito po isang tanda na ang mga bagay na ito, ang mga taong ito ay gagamitin lamang po para po maparangalan ng ating Panginoon. At marami pong verse na nakasaad dito na talagang ginamit siya kagaya ho nung dito sa Exodus chapter 40 verse 9 to 11. Pagkatapos kunin mo ang langis at wisikan ang tolda at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin, at magiging banal ito. Wisikan mo rin ang altar na pagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin, at magiging pinakabanal ito. Wisikan mo rin ang planggana at ang patungan nito bilang pagtatalaga nito sa akin. At marami pa pong iba na pati po yung mga example pa dito nung si
si Moses po ay kanyang pinahiran ng langis si Aaron at pati po yung kanyang mga anak na lalaki. At pagkatapos ito po sa Leviticus chapter 8 verse 30, pagkatapos kumuha si Moses ng banal na langis at ng dugo roon sa altar at winiskan niya si Aaron at ang mga anak niya pati ang mga kanilang mga damit. Sa ganitong paraan niya sila ihandog pati ang kanilang mga damit sa Panginoon. At nabasa ko rin po kanina na yung pong langis na ipinapahid po sa mga bagay pati na rin po sa mga taong itinatalaga po para sa Panginoon ay hinahaluan din po ng dugo. Dugo po ng mga hayop na sinusunog po para po ialay, parang sacrificial po na offering para po sa Panginoon sa paglilinis ng kasalanan. At ito po, marami rin po na kagaya ho nila Haring David, nila Solomon, at marami pa po na ito po ay sila rin po ay pinahiran din po ng langis sa pagtatalaga sa kanila para mamuno sa kaharian para mamuno ho sa lahat ho ng Israel. At sa aking pag-aaral, ang mensahe ho sa akin ng Panginoon sa panahon mo ngayon, hindi na ho masyadong pinapractice yung ganito na halimbawa ang presidente natin ay papahiran ng langis para po italaga sa ating Panginoon. Sa atin po, tayo naman po bilang mga Kristiyano, sa atin naman po tayo po ay itinatalaga ho ng ating Panginoon para ho maging kanya sa pamamagitan ho nung niya sa atin, pagbuhos sa atin niya ng dugo, ng kanyang banal na dugo. At yun po sumisimbolo ho yung kanyang banal na dugo na yun po yung naging sakripisyo ng Panginoon para ho linisin yung ating mga kasalanan. At di ba nga ho, pagka ho tayo'y nananalangin, hinihiling ho natin na pakalinisin ho tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na dugo. At sa paglilinis ho sa ating mga kasalanan ay lagi ho nating sinisikap na wag na nating magawa uli yung mga pagkakasala nating, yung mga patuloy nating ginagawang kasalanan. At ayun, sa pagkakataong yun ay pinapabanal ho tayo ng ating Panginoon. At yun nga po, ang salitang banal ay hindi po ibig sabihin yan sa mata ho ng Panginoon. Hindi ang ibig sabihin ho ng banal ay isang tao na walang kasalanan. Ang banal po ay ang ibig sabihin ho ng banal ay yun po yung ang banal po ay yung ito po ay isang tanda sa atin na tayo lamang po ay para lamang sa Panginoon, na wala ho dapat tayong gawin kundi ang parangalan siya at gawin lang ho natin yung mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon, na gawin ho natin ang buong pagsisikap na paglingkuran siya at sambahin. At ayun po ang mensahe ng Panginoon, at purihin ho ang Panginoon. At ang susunod naman pong magbabahagi ay si Sis Ira. Sige po, isang mapagpalang ng galing po sa bawat isa na hindi po ay taon na Exodus chapter 29 verse 43 po ang sa akin. Sabi po dito, doon ko nga tatalpuin ng mga Israelita at ang puok na iyon ay mabanalin ng aking kalwalhatian. Ayan po, salamat po sa salita po ng Diyos. Ayan po, sabi po doon ay nakatalpuin ng Panginoon. Tatalpuin daw niyo ng Israelita doon sa isang lugar na iyon na binabanggit na doon.
napapabanal nila ng kanyang kalwalhatian. Ano po, tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon, madalas na nandun yung pagkatagpo ng Panginoon sa atin pag yung pamumuhay ng isang tao ay talagang nandun sa kabanalan. Mas madalas yung encounter at yung pagkatagpo ng Panginoon sa mga pananalangin, sa mga pagpupuri, kapag ang isang tao ay talagang mabad sa presensya ng Panginoon. Kaya nga po, dito, kumakatagpo ng buhay ang Diyos. At madalas yun, pag ang sitwasyon, lugar at tao ay nasa banal na kalalagayan. Sapagkat doon pong mas mabilis na nakakakilos ang banal na Espiritu sa mga hiram nating buhay sa Diyos. Kaya nga po sa araw-araw, iba't ibang tao, iba't ibang sitwasyon, yung ating pong nakakasalamuha. At alam niyo po yun, yung pakiramdam ay paiba-iba. Diba pag mag-isa ka lang sa bahay, pag nagpupuri ka sa Panginoon, talagang yung pagbuhos ng presensya ng Panginoon ay madami. Pero kapag nasa maingay kang lugar, kapag umiisip ka sa mga bagay-bagay, diba minsan hindi natin agad maramdaman yung presensya. Kumbaga, talagang hahanapin natin. Hindi ka gaya pagka kapwa mo mananampalataya yung mga kasama mo. Mahirap kapag po ang ating kasama ay hindi pa kumikilala sa Panginoon. Kasi tandaan po natin, mabilis na makakakilos ang Panginoon kapag heavenly yung surroundings mo. Ibig sabihin, makalangit yung kapaligiran mo, yung ating kalalagalan, yung kinakatayuan, yung kinatatayuan natin. Kaya nga diba sabi po, make our surroundings heavenly always. Kahit yung paligid lang natin, huwag natin siyang makalangit. Ano pa, magpatugtog tayo ng worship song, mga pagpupuri sa Panginoon, pagbanalin natin yung kapaligiran natin. Siyempre lang, tayo na naglilingkod sa Panginoon. O mga sa ganon, ay maging sagana yung banal na Espiritu sa ating buhay at panahanan tayo ng Panginoon. Kasi ang sabi doon, tatagpuin ng Panginoon. At ganoon din tayo, tatagpuin ng Diyos yung ating buhay, lalo sigit pag ito ay nandun sa kabanalan na kalagayan. Kaya nga po tayo bilang manggagawa ng Diyos. Ano po? Sabi nga, di ba? Tayo ay manggagawa at dapat tayo ay may ginagawa. Ano pa naging effort tayo na tumikilos para mapanatili yung apoy ng paglilipad sa ating puso. Yung pananampalataya sa Panginoon. Sikilos gagawa tayo. Hindi po at patuloy na laging na naisin na katagpuin tayo ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Sa Panginoon po ang pinakamataas na pagpuliin ko. Salamat. Amen. Purihin po ang Lord sa buhay ng ating kapatid. At ayun nga po, naalala ko po yung preaching na aking napakinggan noon. Ito po yung mensahe rin ho sa akin ng Panginoon na dapat po ugaliin ho natin na lagi ho tayong mag-focus lang ho tayo sa ating Panginoon. Kasi po na kagaya ko nung napakinggan ko noon na dapat wag ho tayong tumingin sa ating paligid na kasi nga po naalala ko po noon na minsan kung tayo man po ay makakapunta sa ibang church na wag ho tayong masyadong maging wag natin masyadong pansinin yung nasa paligid natin na minsan sasabihin ho ng iba. Para bagang minamak nila yung ibang church na ibang sasabihin, ipagmamalaki pa yung sariling church na ibang iba talaga ho sa church natin. Damang-dama yung presensya ng Panginoon, hindi kagaya dun sa dinalaw natin na parang ibang-iba talaga. Iba yung feeling. Mali pong kaisipan yun. At kung totoo po na
tayo po ay may malalim na relasyon sa ating Panginoon, saan man ho tayo magpunta, ay madarama natin ang presensya ng ating Panginoon. Kahit po sa isang napakagulong lugar na gano'n, basta ho tayo laging mag-focus sa ating Panginoon. Wag ho tayong maging, wag ho tayong magpadala sa ating paligid, sa ating kapwa na nakapaligid sa atin. At yun po, at maraming salamat po sa mensahe ng Panginoon, at purihin ho ang buhay ng ating kapatid. At ayun naman po, ang susunod ng pong bahagi ay si Skiax. Pwede po makikinig po muna ako. Sige po. Si ano naman po, si Brother Bernard po ang susunod. Narinig po ba ako? Opo, malinaw po. Okay, salamat po. Salamat sa Panginoon at naimbitahan po ako dito sa devotion pong ito. At ngayon po, nasa Exodus chapter 29 po tayo, di ba? Yes. At napili ko po dito yung last verse, yung dalawang last verse po niya. Yung yung verse 45 at verse 46. Dito siya sabi dito na maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako yung magiging Diyos nila. Yes. 46, malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto para makapanirahan ako kasama nila. O ako ang Panginoon na kanilang Diyos. Kung makikita po natin, kung maano po natin yung verse na ito, pinagdidiinan ng Panginoon na siya ang Diyos ng mga Israelita. Yung bayang pinili niya na angkin niya yun, hindi yun maagaw, hindi maano yun. Kahit anong gawin ng mga Israelita, talagang gusto niya sabihin ng Panginoon Diyos na siya yung Diyos ng Israelita. Alam natin na ilang beses nagrebelde yung mga Israelita sa kanilang Diyos, sa ating Panginoon. Amen. Pero hindi pinabayaan ng Panginoon yung mga Israelita. Talagang dakila yung pag-aano ng Panginoon. Talagang yung pangako niya noon pa man ay hindi niya binabago. Dito, yung bayang pinili niya ay ang pinakang rason kasi kaya pinili ng Panginoong Diyos ang bayang Israelita para maging sa kanilang lahi magmumula yung Panginoong Jesus para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Napakagandang bagay na yun na kaya pinatubayan yung Israelita. At ngayon, makikita din natin, mapipinpoint din natin dito sa verse na ito yung patungkol sa ating buhay. Dito sa verse 45, siya sabi dito na maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako'y magiging Diyos nila. Sa ating buhay, lalong-lalo na kapag nanampalataya tayo sa Panginoon, kapag tinanggap na natin siya, yung Panginoon maninirahan sa atin. Mabasa natin sa unang Korinto 3:16 ng unang Korinto is yung templo tayo ng Diyos. Kapag ang Panginoong Diyos na yung naninirahan sa ating buhay, dapat na magiging Diyos na datin siya na yung masusunod sa ating buhay kasi siya na yung naninirahan sa atin. Yun yung pinakamaganda doon na parte na hindi lang yung whole package, yung palataya natin, nung unang nanampalataya tayo sa Panginoon, whole package na yun. Binigyan niya na yung salvation at binigay sa atin yung banal na spirito na magpapatnubay sa ating buhay hanggang sa pagdating niya or hanggang sa ating kamatayan at makakamit natin yung buhay na walang hanggan. Napakaganda po na mensahe ng Panginoon na yung nanampalataya tayo, meron na tayong buhay na walang hanggan, meron pa tayong katulong sa ating paglalakad. Na talagang hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Kung nangako siya noon, yung pangako niya, mapapatuloy yun hanggang sa huling panahon. At isang kagalakan po yun na talagang bakit pa nga ba tayo magre-rebelde? Yan yung nakakapagtaka sa mga Israelita noon. Nakakausap nila yung Diyos, meron silang pero bakit pa rin nakakaroon pa rin ng rebellion yung mga Israelita? Nakakagawa pa sila ng pagkakamali at hindi pa din nila sinusunod ng maayos yung Panginoon. Well, ngayon, alam natin ang dahilan nun.
Talagang pati din tayo, ginagawa natin din paminsan-minsan. Nagkakaroon pa din tayo ng mga kamali. Minsan nga talaga nalulugmok tayo sa pagkakasala. Yung sa pagkagiti sa pagkakasala kasi talagang nararamdaman mo yung sakit sa puso mo kasi nakagawa ka na naman ng pagkakasala sa Panginoon. Kaya nung natanggap na natin yung banal na spirito, natanggap na natin yung kapatawaran sa ating pagkakasala, yung salvation ng Panginoong Yesus, ang ganda sa pakiramdam na hindi niya tayo pinabayaan na, oh, may salvation ka na, tapos hahayaan ka na niya. Ginabayan tayo ng Panginoon at pinatubayan niya tayo hanggang sa pagdating niya. At yun po yung na-appreciate ko po dito sa chapter 29 ng Exodus, na yung paninirahan ng Panginoon nung dinikta niya na maninirahan na siya sa mga Israelita, at ngayon nung nanirahan na siya sa ating buhay, idinikta niya din at talagang parang ipinipoint niya sa atin talagang punto na siya yung magiging Diyos natin. Yun lamang po, kasi hindi naman po ako nakapag-prepare ng maayos po para sa devotion. Yun lamang po, maraming salamat. Purihin ho ang Lord sa buhay ng ating kapatid. Okay lang po yun. Okay naman po, bro. Hindi naman po halata na hindi ho masyadong napaghandaan. Okay naman po. Ako po'y nahipo rin ho ng Panginoon ang aking puso sa mga mensaheng na ibahagi nyo. Purihin ho ulit ang Panginoon sa buhay nyo. At isang napakahalagang paalaala ho sa atin na ang totoong tao na hindi po, sorry po, ulitin ko po, i-rephrase ho natin. Marami hong nagsasabi na nananahan ang Panginoon sa kanyang puso. Pero, wala naman hong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. So, yung mga ganong nagsasabi, sa paningin ho ng Diyos, ay sila po ay mga sinungaling. Dahil po ang totoong tao na ang Panginoon ay nananahan sa kanyang puso ay may pagpapahalaga sa salita ng Diyos. At nagagawa po nilang sundin lahat po ng mga kanilang patuloy na pinag-aaralan. At kasi po napakahalaga po talaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil po ito po yung kumbaga, ito po yung pagkain ho ng ating espiritu. Ito po yung kumbaga di ba pagka po tayo kumakain ng physical na pagkain, yung mga kanin, mga ulam, di ba? Kumakain po tayo 3 times a day. Minsan nga po 5 beses pa hanggang 6 na beses ang isang araw. At ganoon din po sana tayo bilang mga Kristiyano. Siguro kahit po 3 beses o sa loob ng isang araw, ay magawa rin ho natin kumain ng pagkaing spiritual. At yun po lagi yung kasi nga po sabi nga ho ng Panginoon, hindi lamang po sa tinapay hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Kanya. Kaya ayun po, napakahalaga po talaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At yung pong patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, sila po yung mga taong may tunay na relasyon sa ating Panginoon. At kung tayo po ay laging nakikipag-ugnayan sa Panginoon, ay mas magiging sensitive ho tayo kung may mga pagkakataon na sa ating mga ginagawa, magkakaroon ho tayo ng ang tawag doon yung yung sensitive tayo sa bad spirits, halimbawa pagka minsan may mga kaisipan sa atin na negatibo, na madidistinguish ho natin yun kung yun ay mula sa kaaway o sa ating Panginoon. Kaya po yun, lagi ho nating wag ho nating pabayaan yung ating relasyon sa ating Panginoon. Makalingat lang ho tayo ng kaunti, makalimot lang ho tayo sa pananalangin, at minsan
kung manalangin man tayo ay hindi naman po tama yung ating puso, ay madadaya at madadaya ho tayo ng kaaway. Kaya po, lagi ho tayo magpalinis sa ating Panginoon. Lagi ho tayong magbantay ng ating sarili. At yun po, salamat po sa buhay ng ating kapatid. At meron po bang nais magbalik ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan ho ng pagpapatotoo? Sige po, ako na lang po muna at ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa katagumpayan ng gawain buong maghapon. Kasi nga po kanina, kahapon po ay hindi. Kanina po ay meron po kaming may Bible study po sa Sampaloc, at ako po ay dahil po biglaan po akong pinatayo para maghatid ng mensahe sa mga kapatid namin doon, kapatid natin sa pananampalataya doon sa Sampaloc, na ayun, talagang inaamin ko po na nagkulang ako na ganun po. Kaya po ako'y lubos na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, na naging aral din ho sa akin na sa lahat ng oras dapat po tayo maging handa para ho hindi ho tayo mapahiya sa ating Panginoon, na sa lahat ng oras maghanda ho tayo, na dapat meron ho tayong nakahandang mensahe para sa ating mga kapatid. At ayun po, alam naman ho natin na hindi madali na maghanda ng mensahe sa mga Bible study o lalong-lalo na po sa pulpito. Hindi ho biro ang trabaho ng mga pastor. At ayun po, pero talagang grabe ho yung pagkilos ng Panginoon kanina, kasi nga po talaga pong kanina ako po'y pinanghihinaan ng loob, kasi nga po hindi po ako masyadong nakapaghanda. At ayun, kanina naging napakaayos po ng flow, bagamat ako po'y nagkulang, ay maayos naman po ang nairaos yung gawain. At ako po nung huli po ay ako po ay humingi ng pahumanhin sabi ko po ay pasensya na ho kung hindi ho ganun kaayos yung aking naihandang mensaheng nagmula sa Panginoon. At ayun, sabi ho nila ay hindi naman, okay naman, kagaya nga ho nung sinabi ho ng ating kapatid kanina, na kasi nga po kanina habang dumating po kasi ako doon, linilinisan pa po ni Kuya yung asawa niya, at doon po muna ako sa labas. At habang po ako naghihintay, talagang grabe, nanalangin po ako ng taos puso sa Panginoon, at talagang grabe ho yung pangamba sa aking puso. At ang ginawa ko, last resort ko talaga sa lahat ng bagay. Nung una kasi po talaga, mahirap po talaga na minsan kasi nung bago-bago pa lang tayo sa Panginoon, talagang struggle ko po yan. Minsan magigising ako sa umaga, tapos para bagang tinatamad po tayong manalangin sa Panginoon. Pero ayun, sa mga ganong sitwasyon, ang solusyon ho dyan ay yung umawit ho tayo ng papuri sa Panginoon. At kung hindi man ho natin magawang umawit, ay magpatugtog ho tayo ng mga papuri sa Panginoon, mga worship songs baga. At yun po yung nakakapawi ho ng mga negatibong pakiramdam sa ating katawan, na pagkatapos ho nating umawit, sabayan ho yung mga worship songs na yun, ay ayun, kikilos na ho yung Holy Spirit sa atin, at makakapanalangin na ho tayo ng maayos sa ating Panginoon, at magagawa na ho natin ng maayos yung mga kailangan nating gawin. At yun po yung ginawa ko, kasi nga po dahil po ngayon
Ah, talagang gano'n na nung mga nakaraan, talagang bibihira na po ako makinig ng ng worship songs kasi ang pinapakinggan ko na lang po palagi ay mga preaching, mga gano'n nga po. Tapos ayun, kumbaga sa mga panahon po talaga na talagang hinang-hina, gano'n. Ang last resort ko lang ho talaga yon yung pakikinig ng worship song at pag-awit ng papuri. At ayun po, at grabe po habang po ang inawit ko po kanina yun nga po yung Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. At ayun, habang inaawit ko po yung chorus, talaga pong napaluha ako nun. At grabe ho. At pagkatapos ho nun, lahat ho ng mga negatibong pumapasok ho sa aking isipan ay nawala ho ng isang iglap. Grabe ho yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Basta po tayo tapos pusong lumapit sa Kanya, ay hindi niya po tayo bibiguin. At grabe po kanina, nakakataba po ng puso. Pagkatapos ho nating ng hatid ng mensahe na nagmumula sa Panginoon para sa ating mga kapatid, ay ako naman po ang kanilang ipinalangin na napakasarap po ng ganun na first time ko naranasan yun na magawa po akong ipanalangin nung akin pong hinayuan dun po sa Bible study. At grabe po, talagang naantig po yung puso ko na nawala yung signal. Teka lang po. Hello po, sorry po na walang po ng signal. At ayun nga po, first time ko nga po yun na maranasan na magawa po akong ipanalangin. Yeah, kumbaga ilay hands po ako nung nung hinatiran ko po ng mensahe sa Bible study. At talaga pong nakakataba po ng puso at grabe po, talaga pong ang sarap sa pakiramdam nung mga panahong yon na talagang hinang-hina ako. Ay ako naman po ang pinalakas ng mga kapatiran natin. At ayun po, at pagkatapos noon, bagamat po ako ay kulang sa tulog, ay sa buong maghapon ay hindi po ako nakaranas ng hindi po ako nakaramdam ng antok, pero medyo masakit sa mata kasi nga po pagod yung mata, parang gusto nang pumikit pero hindi po tayo napapapikit. At kasi po pagkatapos po nung Bible study, dalawa pong Bible study yun, isa po sa Balikatan, sa Sampaloc, tsaka isa po sa Mayagay. At medyo malayo po ang pagitan. At yung pangalawa naman po ay siyempre sinabi ko sa kanila na ayun nga po na kasi nga po kanina
meron naman pong practice ng mga para po sa awitan, para po sa gaganaping anniversary ng Mountain High sa January 25 at doon po ginanap sa Lukong. At dapat po sana ay nung umaga pa ay nandun na rin ako pero hindi po priority ho natin yung gawain, yung Bible study at kailangan ho natin silang wag ho natin silang biguin at ayun nga po, kasi nga po isa pa ron kaya hindi ko rin po talaga magawang bitawan ay nung siguro 2 days ago ay nanggaling po ako doon para meron pong ipinahatid sa akin si Pastor EJ at nangako po ako na sa ano po sa Sabado po ay babalik po kami diyan at magba-Bible study at ayun hindi ho natin kaila hindi ho maganda yung tayo po ay sumisira sa ating pangako. At ayun nga po, pagdating po ng hapon ay ayun po doon na humabol po ako ng practice sa Lukong at ayun po. Tapos kanina pagbalik ko po dito sa Mahabang Sapa ay syempre gusto ko na rin pong magpahinga. Ay si pastor naman po ay ay talagang sabi po ay humingi po ng tulong sa pagpe-prepare po ng aming kakainin at ayun po at ako po inaliw niya na gano'n na nawala po yung antok na gano'n na sabi niya po sa akin, sino ba ang nagbibigay sa iyo ng lakas? Sabi ko, ang Panginoon. Eh di ayun, wala, no choice po tayo kundi sumunod. Tapos, ayun, talagang nangungulit po ako, Pastor, wala naman po akong baka po pwedeng magpahinga po muna ako. Tapos, hindi, dito ka muna. Tapos ganun. Ay, hindi pa, Pastor, mag-ano na lang po ako. Magde-devotion na lang po ako dun sa church. Hindi, halika dito ka muna. Tapos, ayun, tapos kwentuhan, kumain, tapos ayun na nag nagligpit, naghugas, tapos ayun. Tapos na ang ang mission mo ganun. Pwede mo nang gawin ang gusto mo, pwede ka nang matulog o mag-aral para sa devotion. At kanina dapat po ay ako'y matutulog na siguro matutulog. Ang plano ko sana kanina ay matutulog na ho ako ng siguro mga iidlip lang mga 1 oras tapos pagising ko Bible study na. Buti na lamang po na nangusap po sa akin yung Panginoon na huwag tiisin mo na lang. Kanina nga po ipinost ko dun sa GC na 9:30 mag-uumpisa at binago ko po ginawa kong 9 para ayun, wag po masyadong para mas maaga na kumbaga para dire-diretso na yung tulog, yung pahinga hanggang hanggang madaling araw. At ayun po, purihin po ang Diyos. Salamat po sa katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po. Baka po meron pa pong magpapatotoo. Sige po, dito na po nagtatapos ang gawaing itinalaga sa atin ng Panginoon at inaanyayahan ko po si Skiax upang pangunahan tayo sa pangwakas na panalangin. Purihin po ang Panginoon.
Amen. God bless po. Good night po.